Okay guys, mga Krizar, what's up, no? Mayroon na namang mga vlogger na pwedeng kasuhan ng libel at cyber libel, guys, no? Mayroon tayo nga ipapakita sa inyong vlogger na kakasuhan na pwedeng kasuhan, no? Yan sa panirang puri ng ating mga official sa gobyerno, okay? Bago yan, guys, ang kasong maring isampa para sa mga ganitong sitwasyon, no, sa ilalim ng batas ng Pilipinas ay ang libel at cyber libel. Depende sa konstekto, no? Depende daw ito sa context kung paano ito ginagawa. Okay, libel sa Article 353 ng Revised Penal Code. Yes, kung ang panirang puri mga pahayag ay ginawa sa traditional na mga medium tulad ng mga pahayagan, yes, flyers, iba pang printed materials, ang kasong libel ay maaaring isampa. Okay? Sa cyber libel naman sa Section 4C ng Cybercrime, okay, Prevention Act of 2012. Yes, kung ang mapanirang puring mga pahayag ay inilathala online, halimbawa sa YouTube, sa Facebook, or sa iba pang social media platforms, ang cyber libel ang tamang kaso. Ang cyber libel ay ang siyang mas mabigat na anyong libel dahil mas mabilis itong maikalat at may mas malawak na maabot. Okay. Ngayon, guys, sa video natin, meron tayong vlogger, no? May sasampulan tayong vlogger na pwede nga kasuhan ng cyber libel dahil ito nga na mga nilabas na billboard issue, meron siya nga nabanggit, no? Sinisiraan niya, no, ng ating highest official. Okay, bago tayo ipagpatuloy, basahin po muna natin, no, ang under Philippine law. Okay, defamatory statements are punishable. Okay, under Article 353 of the Revised Penal Code, which defines libel as the public and malicious imputation of a crime. Okay, vice, defect, or any act that causes dishonor, discredit, or contempt. Okay, the statement INC, ito na nga ang sinasabi ni yung isang vlogger, no, about sa may isang vlogger, okay, may isang vlogger dyan na may nabanggit siya. Ito ang sinabi niya. Unang statement, INC, okay, nadadamay sa katangahan ni Marcolita. So, bakit niya tatawagin nga tanga yung ating highest official na si Congressman Marcolita? Diba? Wala naman siya sa posisyon para magsabi ng tanga si Rodante Marcolita. Okay? Mapapanood niyo yan sa video niya, no, sa 22 to 24 sa kanyang video. And pangalawa, guys, sumisiksik sa mga halimaw. Okay, eto ba naman si former President Duterte, tinawag niya nga halimaw. O bakit ano ba niya nasabing halimaw, no? Bakit niya sasabing halimaw, no? Personal attack na ito Okay? Mapapanood niyo yan sa 22 verse 44 ng kanyang video. Okay. Are defamatory because they publicly and maliciously accuse a government official or incompetence and associate him with monstrous individuals. Okay? Which could damage his reputation. Yes, totoo yan. These remarks cause dishonor, discredit, and are ridicule not only to the official but also to the Iglesia ni Cristo, a religious group, yes, by implying negative associations. Okay. Additionally, the false claim in the description Marcolita billboard issue further tarnishes the reputation of an official by suggesting involvement in a controversy without evidence. Yes, these false and harmful statements undermine the individual's character and reputation, making them liable for legal action under the Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay, if published online.
Okay, panoorin po natin ang kung ang vlogger na ito, yung ilagay natin dyan ha, sa inyong screen para mabasa po ninyo at ang mapapanood po ninyo ang kanyang ad clip, no, na nabanggit doon sa latest ng video about sa billboard issue. Yes, kaya ito ay magiging leksyon ito sa ating mga vlogger na dapat huwag sobrahan, no? Huwag pasobrahan ang kanyang lang mga nararamdaman. Yes. Kaya mga kadizar, yes, mga kadizar, no? Ito na ang video. Given dito, yung INC nadadamay sa katangahan niya. Yung INC nadadamay sa sa issue. 'Di ba? Na dapat sana hindi naman. Nadadamay nga lang dahil pinagpipilitan ni Marcoleta, isiksik ang sarili niya dito sa mga Duterte. Akala ko ba independent? Itong si Marcoleta. Mayroon bang independent na sumisiksik sa mga limaw? Ito na ang sample video, no? Dahil nga naman itong personal attack nitong vlogger na ito. Yes guys, wag natin palampasin ha. Kung meron pa kayong mga vlogger, no, na gagawa natin ng correction or itatama natin. Yes. Mag-comment lang kayo dyan ha para malagyan natin ng comment. Okay? Nago na guys sa ating channel, please follow, like, and share pagkatapos nyo mapanood itong ating video.